Hello mga kudoks, kamusta na po kayo? Ako nga pala si Doc Will, isang doktor sa Pilipinas at ngayon nandito na sa United Kingdom. So ngayon pupunta ako dito sa malapit lang sa bahay. Diba as you know, lumipad ako dito sa Edinburgh, sa malaking city. At dahil lumipad na kami dito sa bagong place na to, kailangan kami maghanap ng aming doctor or yung general practice or GP clinic kung saan kami magpapakonsulta kung sakaling kinakailangan namin. So yung style, maghanap ka sa Google ng pinakamalapit na GP clinic. Tapos, most likely yung GP clinic na yun na pinakamalapit sa place mo, yun na yung magiging GP mo kung kinakailangan mo magpa-consult. So ngayon, pupuntahan ko yung pinakamalapit na GP clinic. Actually, may dalawang GP clinic na malapit dito sa place namin. Puntahan ko yun. Kasi nga day off ako, gusto ko na maglakad-lakad. Although, napakalamig ngayon mga kudoks. Oh my God. Actually, nag-negative yung temperature ngayon. Pero ngayon medyo okay, may araw. 3 to 4 degrees daw. Dapat maingat sa paglalakad kasi medyo medyo madulas. Kasi yung nag-snow kasi previous days at ngayon medyo natunaw na at medyo basa na yung floor. Kaya dapat maingat lang talaga kami dito sa paglalakad kasi may chance na baka ma-slide tayo or ma-slip tayo. Mahirap na kung madisgrasya. Puntahan natin pinakamalapit na GP clinic dito kasi kung kinakailangan namin magpa-check up, kung magkasakit man kami, at least prepared na at meron kaming doctor or GP na pupuntahan. Kasi dito sa UK, hindi katulad sa Pilipinas na pwedeng kayo-kayo lang yung magpapakonsult sa doctor kung may kakilala ka. Like kami, yung tatay ko, doctor. So, kung may sakit kami, si tatay lang magpiprescribe ng gamot sa amin. Tapos pupunta kami sa butika para bilhin yung gamot. But since nandito tayo sa abroad, talagang yung pagbibigay ng prescription, hindi lang basta-basta. Kailangan mo talagang dumaan sa process at kailangan mo talagang makita mo na yung GP mo bago i-prescribe yung gamot. At kung kailangan ng specialist referral, dun ka pa mare-refer, tsaka pa mamamanage yung sakit mo. So, medyo talagang may process talaga dito mga kudoks. Hindi katulad sa Pilipinas na pwede kang dumiretso, lalo na kung may kakilala ka. So, maglalakad lang tayo. According sa Google, dito sa bahay namin papunta sa GP clinic, mga 11 minutes daw. Wow! Kailangan natin magbalot. So, meron tayong isang puffer na sleeveless dito. Isang makapal na puffer. Mag-heat tech din tayo sa baba. At magsusuot tayo ng bonnet. Tara! So, ito susuotin kong sapatos. Actually, pang duty ko to Pero waterproof to siya. Actually, water repellent daw. Tapos for outdoors. So, medyo spiky yung shoes. At hopefully, kakapit sa medyo basa. O yung may kakunting snow sa daan. So, importante talagang safe tayo. Kasi ay nating madisgrasya tayo sa paglalakad. Medyo sinisipon ako mga kudok. So, pasensya na kung marinig nyo na medyo sinisipon ako. Medyo congested yung ilong ko. Tapos, magsusuot tayo ng gloves. Kasi ang lamig. Pilipinas naman, ang init. Dito, ang lamig. So, talagang iba talaga yung problema, no? Tapos, bonnet. Ready na? Tara. So, yan mga kudoks. Maganda pa yung paligid kasi maliwanag pa. 1 PM pa kasi. Usually, kung winter dito sa UK, mga 4:30 to 5 PM magsa-sunset. So, kung talagang mabilis lang yung araw, mabilis lang dumilim kung winter. Kaya medyo siya, kailangan mong madaliin kasi kung may gagawin ka, gawin mo ng maaga para hindi ka abutan ng gabi. Actually, hindi ko talaga alam kung ano i-content ko. Gusto ko lang samahan niyo ako sa lakad ko ngayon. So I think, importante dito kasi kung sa UK ka, isa sa mga basic na dapat mong gawin kung magsisettle ka dito, maghanap ka ng doktor. Kasi nagkakasakit tayo, di ba? So, before pa dumating yung point na magkasakit tayo, dapat, may doktor ka na. Actually, mga kudoks, ideally nga, before ako umalis para maghanap ng GP ko, may research ko na kung ano yung mga requirements na kinakailangan para magpa-register. So, ngayon, hindi ko nagdala ng kahit anong document kasi
ayoko yung magdala-dala ng importante na mga documents. Tapos, baka yung GP na to, baka hindi kami tanggapin for some reason. Kasi baka iba yung system dito sa Scotland. So, hindi naman kasi nakakapagod puntahan kasi few minutes lang naman sa place ko. So, puntahan ko na lang. Tapos, tanong ko kung okay ba kami magpa-register dito sa GP clinic na to. Tapos, pabalik na lang kami ni Mrs. para magpa-register with the necessary documents. So, yung gagawin natin. Medyo malapit na tayo sa GP clinic natin, mga kudoks. Lapit lang. So not bad if dito kami ng GP clinic kasi malapit lang sa bahay. So talagang ingat ka na dapat sa pagtawid dito, mga kudoks, kasi ayaw natin masagasaan tayo o madisgrasya, syempre. Pumunta na ako dun sa GP clinic, mga kudoks. Sinabi lang, sabi ko magpaparegister ka ako kasi yung bahay namin nasa ganitong postcode. Tapos sabi ko, tama ba tong GP clinic na to na pwede ba kami magparegister dito? Sabi niya, pwede naman daw. Pero yung registration sa GP clinic once a week lang at 10 a.m. Tapos nasa website lang daw nila. Tapos lahat ng requirements nandun lang daw. So in short, wala akong magagawa ngayon kasi Wednesday at hindi sila gumagawa ng face-to-face registration. So online lang daw once a week at 10 a.m. So yun lang. Sabi niya okay naman daw dito. Tapos sabi niya you can try other GP clinics down nearby. So hindi ko alam kung gusto niyang lumipat ako sa ibang GP clinic or happy ba siyang tanggapin kami sa GP clinic na to. Pero hanapin ko yung isang GP clinic pa na malapit. So hindi ko alam kung normal ba sabihin na you could try other GP clinics apart from us. Hindi ko alam kung gusto niya lang kaming hindi tanggapin or gusto lang talaga niyang bigyan kami ng option na may iba pang GP clinic nearby. So I don't know. Kasi I think hindi ko rin mabiblame yung mga GP clinics dito sa UK kasi talagang overwhelmed din sila kasi maraming pasyente, understaff, kulang ng doktor, kulang ng staff at underfunded din siguro. So I can't blame them kasi doctor din naman ako dito. Alam ko naman yung mga struggles din ng healthcare dito sa UK. So talagang hindi perfect, mga kudoks. Doon naman sa England, doon sa pinanggalingan namin before dito sa Scotland, maswerte kami kasi maganda naman yung GP clinic na meron kami before. Magaling yung doktor at nakakakuha kami ng appointments easily. So sana makakuha kami ng magandang GP practice dito sa malapit sa Edinburgh, guys. Para puntahan natin isang pinakamalapit na GP clinic dito. Actually, yun yung pinakamalapit, 11 minutes. Tapos yung isa, 15 minutes. Yung sa mga kudoks, nahiya ako mag-vlog. Lalo na kung may nakikita kong mga kabayan, mga Pilipino sa daan. Kaya nasa-stop ako lang minsan. Ang ganda ng dadaanan papunta sa GP clinic. So, yun ang mga kudoks. Kakatapos ko lang makipag-usap sa
receptionist sa medical practice na to. Sabi niya, within the area naman daw yung bahay namin sa GP clinic na to. Mga ano lang, 16 minutes tong lakad na to from our house. Whereas yung isang mga 11 minutes. Pero sabi nga niya, dito pala sa area na to. So baka sa Edinburgh lang to, no? Or baka sa mga major cities dito sa UK. Hindi ka basta-basta makakapag-register agad-agad kasi punuan. Hindi basta-basta makakapag-accept ng patients kasi nga maraming patients. So baka hindi makayanan yung patient load sa number of doctors or personnel nila. So pero sabi naman niya, check ko daw yung website by next week. Baka makapasok naman kami sa GP practice na to kung sakaling may vacancy naman. So, abangan lang daw next week sa website nila. Tapos, kinakailangan lang is proof of address na malapit ka lang sa area na to sa GP practice. So, yun lang. Mission accomplished mga kodoks. We've been to 2 GP clinics today. Pwede naman daw yung 2 GP clinics na yun. Pero, online lahat. At hindi pa rin sure if mara-register kami. Kasi depende if hindi puno yung GP practice at depende kung nag-accept na sila ng new patients or new applicants. So yun yung kailangan natin abangan in the next weeks mga kodoks. Ngayon, ano ba gagawin natin? Kasi marami akong gustong gawin kung day off eh. Minsan talagang kung tinatamad ka, nasa bahay ka, talagang halos wala kang magagawa. Kasi ang lamig sa bahay, tapos parang gusto mo lang pumilata sa higaan or umupo-upo. So iba talaga yung healthcare dito sa UK mga kodoks, no? Compared sa Pilipinas. Kasi sa Pilipinas, kahit wala kang pera, may health center, hindi naman nila kailangan ng proof of address mo talaga all the time. Basta alam nilang taga dyan ka lang, i-entertain ka naman ng health center mo for free. Yun nga lang, yung service maybe not that great or depende talaga sa health center na kung saan tayo malapit. At saka kung may kakaunti ka ng pera, meron naman mga private doctors na affordable sa Philippines, di ba? Na tatanggapin ka as soon as possible. Dito, kung hindi urgent yung appointment mo o yung sakit mo, hindi ka basta-basta makikita ng doktor. Pero, kasi nga libre, kaya ganun yung system dito sa UK kasi universal healthcare. Pero at least kung talaga emergency or napaka-urgent ng sakit mo, libre mong ma-avail ang healthcare services dito sa UK. So yun yung maganda. Talaga may downside din. Dito yung mga downside ng free healthcare din dito sa UK. So okay lang. Kasi free naman. Free din yung medicine dito sa Scotland. Wow! Yan yung isang magandang aspect dito sa healthcare sa UK and specifically here in Scotland. So mga kodoks, umuwi ako ng bahay. Okay lang ba sa inyo na samahan niyo akong mag-grocery this time? So malapit lang yung grocery shop dito sa bahay. Mga 5 minutes walk lang. So tara, samahan niyo akong mag-grocery. Pero hindi ko alam kung makakapag-film ba ako sa loob. Or papakita ko yung mga sinap ko mamaya. Hello mga kodok, so nasa bahay na tayo. Grabe ang lamig sa labas. Actually, malamig din sa loob ng bahay. At hindi ko pa ino-on ang aming heating kasi medyo mahal kasi yung heating. So, baka mamaya-maya i-on natin kung darating na si Mrs. So, ngayon mga kodoks ay papakita ko ang pinamili ko kanina sa grocery, sa Lidl. So, yung Lidl, isa yan sa pinaka mura dito sa UK na grocery store apart from Aldi. So, if madako kayo dito sa UK or dito na kayo naninirahan sa UK, as much as possible, kung hindi kayo masyadong mapili, okay lang naman yung mga products ng Aldi at saka Lidl. Talaga makaka-save kayo ng marami. So, halika, check natin yung mga pinamili natin kanina. Halika. So, yung ginastos ko nga pala is 39 pounds. So, kung 39, gawin natin 40 pounds times 75 pesos. Kasi yung palitan ngayon is 80 pesos daw yung 1 pound, pero usually mga nasa 75 to 78
pesos kasi 1 pound eh. So, kung 39 times, sabihin natin 77 pounds, so nasa 3,000 pesos yung pinamili natin mga kudok. So, ganito karami ang aabutin ng 3,000 pesos mo dito sa United Kingdom. Check natin. First, meron tayong egg mga kudoks. So, ito ay 12 large free-range Scottish eggs. So, in short, itlog lang siya mga kudoks na isang dosena. So, kasi dito sa UK, medyo mahal yung free-range compared dun sa caged chickens. Ang egg mga kudoks ay... Magkano ba yung egg? 2 pounds and 89 pence for 12 pieces of eggs or 1 dozen na egg. Next is, bumili tayo ng sweet and crunchy salad. So, paminsan-minsan, kumakain kami nito kasi gusto namin iwasan yung pagkain ng maraming rice. So, kumakain kami paminsan-minsan ng salad. Para ito yung mix namin sa aming food. Kasi mura lang naman yung salad dito sa UK. Ito nga, ready to eat na nga siya. At I think mas makakamura ka pa talaga kung yung raw na vegetable. Tapos ikaw pa yung mag-slice ng vegetable at saka ikaw yung mag-mix. Pero since abot kaya naman tong nakapack na salad mix, so ito na binili ko. So, magkano ba to? So, for 2 pieces ng salad, vegetable salad, ay yung isa is 1 pound and 39 pence. So, 1 pound and 39 pence each. So, ilagay natin sa fridge mga kudoks. Fridge. So, yung egg, hindi ko na ilalagay sa fridge. Kitchen towel. 1 pound and 19 pence. So, magandang magkaroon ng kitchen towel kasi medyo makapal to sa usual na tissue. Pero ito pang punas-punas. At saka kung kumakain ka, kung may dumi ka sa mukha, pwede mo itong gamitin. Ano kalagay yung kitchen towel? Yan. Toilet tissue. So, para to sa bathroom natin. Tissue pala na 4 pieces. 2 pounds and 29 pence. Yung apat na tissue. Kasi itong pasta na 500 grams na pasta ay 69 pence. So, baka malito kayo yung pence, ibig sabihin lang yan mga kudoks, cents. Kasi yan yung term nila. So, yung pounds, peso, yung cents, pence. So, baka malito kayo. So, ito is 0.69 pence lang mga kudoks. At mga wipes, kung kinakailangan, 3 wipes yung binili ko, wet wipes, 56 pence each. 56 pence each wipes na 60 wipes each. Meron tayong banana. Yan, no? Masarap tong banana nila dito. Pero syempre, mas masarap pa rin sa Philippines. So, sabi dito, country of origin is Nicaragua. Yung Nicaragua parang sa South America yata to eh. So, bananas na 1, 2, 3, 4, 7 pieces na regular size. Banana. Hindi ko alam kung anong klaseng banana to sa Philippines. Basta banana siya. Tang-tadadang! Banana is 88 pence. Ang banana. Dalawang patatas na 0.8 kilos ay 66 pence. Tumili din ako ng mga actually pangligo to mga kodoks eh. Pero ginagawa namin kasi mura kasi itong mga ganitong klaseng bath foam or bath gel. Ginagawa namin dito ginagawa namin siyang sabon panghugas ng kamay. 0.89 pence each lang mga kudoks. Okay, di ba? So, oat milk. So, ito yung hinahalo namin sa sa coffee. Ito yung parang creamer namin. Kasi abot kaya naman dito sa UK. Initially, nagre-regular milk kami. Kaso medyo sumasama kasi yung tiyan namin sa regular milk. Tapos nag-switch kami sa lactose-free. Okay naman. Kaso hindi siya masarap. Kaya nag-switch kami sa oat milk, which is masarap naman mga kodoks. Not really sure if completely healthy ba siya. So, oat milk na 1 litro. 1 liter na oat milk is 1 oat milk is 1.45 pence mga kodoks ang oat milk. Yan. Oat milk. Tada! Orange juice at saka apple juice. So, ano na to? Mga brand lang ng Lidl. Kaya, most of the time talagang mura to compared sa branded ng mga juice.
Pero yung quality, masarap mga kudoks. Kaya mahilig akong bumili ng mga juice dito. Mahilig kami sa mga juice dito. So, itong apple juice na 1.5 liters, 1.59 pence. 1.59 pence para sa apple juice. Good. Orange juice naman na 1.75 liters. Ito siya, not from concentrate. Yung apple juice kanina is from concentrate. So, ito parang pure orange juice to na 1.75 liters. Medyo marami. 2.69 pence. 2.69 pence para sa orange juice na 1.75 liters. Susunod malaman. Alam mo ba magkano yung rice dito? So, isa to sa mga murang rice dito sa UK. Hindi ko lang alam yung mga binibenta ng mga Pilipino ng mga rice dito. Pero, yung mga Filipino rice. Pero, ito lang na rice yung usual binibili namin. Okay naman, masarap naman yung rice na to. Parang rice lang din sa Philippines. So ano siya? Long grain rice na brand lang ng Lidl. Yan. Yan o. 1 kilo na rice ay ang isa is 52 pence. Ang isa. Social to mga kudoks. Pero mura lang to dito. Salmon na fish. Yan. Salmon pieces. Brand lang dito ng grocery store o ng Lidl. So, expected na medyo mura to. So, 250 grams each. So, total of 500 grams. Ang dalawang ito is 5 pounds and 70 pence. So, 5 pounds and 70 pence for 500 grams na salmon. Yan. Pork belly slice. Pork belly slice. Talaga may mga expiry dito mga kudok. So, kaya yan yung maganda dito sa UK kasi talaga may mga expiry yung mga pagkain. So, minsan medyo kung lumalagpas siya, okay pa naman kainin. Pero syempre, at your own risk pa rin kung gusto mong kainin kahit expired na siya. Ngayon is January 7 at January 17 pa yung expiry. So, dapat malaman mo yung expiry para ma-estimate mo kung kailan mo siya dapat lutuin. So, itong pork belly slice na 500 grams ay 3 pounds and 99 pence. 3 pounds and 99 pence para sa pork belly slice na 500 grams. Minced pork para sa mga gustong magginiling or sa Bisaya pa, ginaling. So, ang purpose ito ay gagawa tayo ng ginaling ngayon. So, ang pork mince na 800 grams na mag-expire sa January 13 pa ay 3 pounds and 55 pence. So, 3 pounds and 55 pence para sa pork mince na 500 grams. Okay ba? Mura ba? Cucumber, mga kodoks, medyo mahal sa Pilipinas, di ba? Pero ang cucumber lang dito ay 0.89 pence. 89 pence for the cucumber. Asparagus. Ang asparagus tips, mga kodoks, ay 1.75 pence. Okay ba? Garlic. 4 na maliliit na garlic na nasa pouch. 88 pence para sa 4 na maliliit na garlic. 4 pieces of garlic. Yan. So, dito magtatapos ang ating vlog, mga kudoks, kasi ako magluluto na ng giniling or kung sa Bisaya pa, ginaling. So, salamat sa pagsama sa akin sa araw na to, mga kudoks, sa aking 1 day off. Kasi after nito is 2 night shifts na naman ako sa hospital. Unfortunately, medyo hectic yung schedule ko this week. But hopefully in the next months is magaan-gaan na. Happy ako na nakakapag-adjust na ako. 1 year and 1 month na pala ako halos sa work ko, mga kudoks. So, thank you sa pagsubaybay sa buhay ko dito sa UK. Talagang mahirap ang buhay. Talagang independent ka dito. Wala kang masyadong support system. Puro foreigner yung kasama mo dito. Wala kang masyadong friends and family. Wala kang masyadong libangan sa day off mo. So, kami ni Mrs. talaga, punta ng simbahan, pumunta kami sa mga shopping center, paminsan-minsan, nag-exercise din, nagtitennis din ako. Nakikita nyo sa mga ilang ina-upload ko dito or sa pag-follow ko sa Instagram ko, is mahilig ako maglaro ng tennis. So far, happy ako sa work ko. Nakakapag-adjust na talaga. So, talagang nag-iisip na ako ng mga plans ko moving forward. Kasi, extension na yung binigay sa contract ko. Hopefully, mabigyan ako ng permanent contract para
marami ako options kasi kung magiging permanent yung contract ko sa current job ko, mga kudoks, is at least hindi ko na aalahanin pa kung ano ba yung gagawin ko agad-agad. So, pwede ako makapag-isip ng matagal sa aking next moves. Either bumalik ng training para maging consultant dito sa UK, which is higher specialty training yung papasukan ko kasi hindi na ako qualified for first level ng training kasi marami na ako experience back home. So, higher specialty training para maging consultant, or pwede ding mag-Caesar pathway or portfolio pathway para maging consultant, wherein mag-work lang ako sa isang hospital, pwede dito sa current hospital ko, tapos mag-gather lang ako ng evidence to be a consultant. Yun nga lang, hindi siya straightforward na process. Medyo matagal at medyo mahirap kasi ikaw lang yung mag-e-effort. So, hindi siya clear na katulad ng mga training program or residency training program to be a consultant. And I think third choice is to stay as what I'm doing right now. Sa Pilipinas, parang junior consultant siya. So, under ka sa isang consultant pa rin. Pero halos yung work mo is almost, yung decision making mo, halos senior level na rin talaga, almost consultant. Pero syempre, nandiyan pa rin yung consultant for to guide and to give the final decision or call sa mga pag-manage ng pasyente. So, pwede ako maging ganito forever kung maging permanent yung contract ko at mag-progress lang sa pay scales. At I think ultimately, kung talagang walang swerte, baka papunta tayo sa ibang lugar. Baka sa Australia, baka sa New Zealand, balik Pilipinas. Joke lang. Sa mga gusto pumunta dito sa UK, talagang tight pa talaga yung pag-hire ng mga healthcare workers, kahit sa mga nurses nga at saka ibang healthcare professionals, talagang kahit understaff, di mo na sa nag-hire ng mga nurses lately masyado sa international or outside the UK. So, talagang medyo pahirapan. Pati sa doctor, yun din yung nangyayari. Hindi naman freeze hiring, but limited yung tinatanggap nilang mga doctor dito. So, kung nagpa-process na kayo ng UK journey nyo, kung di pa kayo nakakapag-start, mag-research kayo ng mag-research. O pwede kayo magtanong sa akin kung okay pa bang pumunta dito sa UK as of now. Kasi depende talaga sa status nyo kung may visa na ba kayo, depende sa level of experience nyo, depende sa journey kung sana kayo ngayon, sa UK journey nyo, or kung nag-umpisa kayo. So, iba-iba talaga yung case. Wala akong definite na answer kung okay pa bang maging doctor dito sa UK as of 2026 ng January. I advise na mag-look into rin kayo sa ibang bansa tulad ng US, Australia, Canada, or New Zealand kasi baka may mas madaling process as of now. Alam ko Australia medyo magaan-gaan for foreign graduates. Salamat ulit mga kudoks panonood ng video na ito at please like and subscribe. Paalam!